At sinalita ng Panginoon kay Moises, pagkamatay ng dalawang anak ni Aaron, noong nagsilapit sa harap ng Panginoon at namatay. At sinabi ng Panginoon kay Moises, salitain mo kay Aaron na iyong kapatid, na huwag pumasok tuwina sa dakong banal, sa loob ng tabing, sa harap ng luklukan ng awa, na nasa ibabaw ng kaban, upang siya'y huwag mamatay, sapagkat ako'y pakikitang nasa ulap sa ibabaw ng luklukan ng awa. Ganito papasok nga si Aaron sa loob ng dakong banal. May dalang isang guyang toro na handog dahil sa kasalanan, at isang tupang lalaki na handog na susunugin. Siya'y magsusuot ng kasuotang banal na lino at ng salawal na lino sa kanyang laman, at magbibigkis siya ng pamigkis na lino, at ang mitra na lino ay kanyang isusuot. Ito ang mga bihisang banal, at paliliguan niya ang kanyang laman sa tubig at pawang isusuot niya. At siya'y kukuha sa kapisanan ng mga anak ni Israel ng 2 kambing na lalaki na pinakahandog dahil sa kasalanan, at ng isang tupang lalaki na pinakahandog na susunugin. At ihaharap ni Aaron ang toro na handog dahil sa kasalanan na patungkol sa kanyang sarili, at itutubos niya sa kanya at sa kanyang sangbahayan. At kukunin niya ang 2 kambing at ilalagay niya sa harap ng Panginoon sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan. At pagsasapalaran ni Aaron ang 2 kambing, ang isang kapalaran ay sa Panginoon, at ang isang kapalaran ay kay Azazel. At ihaharap ni Aaron ang kambing na kinahulugan ng kapalaran sa Panginoon, at ihahandog na pinakahandog dahil sa kasalanan. Ngunit ang kambing na kinahulugan ng kapalaran kay Azazel ay ilalagay na buhay sa harap ng Panginoon upang itubos sa kanya at payaunin kay Azazel sa ilang. At ihaharap ni Aaron ang toro na handog dahil sa kasalanan na patungkol sa kanyang sarili, at itutubos sa kanyang sarili at sa kanyang sambahayan, at papatayin ang toro na handog dahil sa kasalanan na patungkol sa kanyang sarili. At kukuha siya mula sa dambana na nasa harap ng Panginoon ng isang suuban na puno ng mga baga, at kukuha ng 2 dakot ng masarap na kamangyan na totoong dikdik, at kanyang dadalhin sa loob ng tabing. At ilalagay niya ang kamangyan sa ibabaw ng apoy sa harap ng Panginoon, upang ang mga usok ng kamangyan ay tumakip sa luklukan ng awa na nasa ibabaw ng kaban ng patutuo, upang huwag siyang mamatay. At siya'y kukuha ng dugo ng toro, at iwiwisik ng kanyang daliri sa ibabaw ng luklukan ng awa, sa dakong silanganan, at sa harap ng luklukan ng awa, ay iwiwisik niyang makapito ng kanyang daliri ang dugo. Kung magkagayoy, papatayin niya ang kambing na handog dahil sa kasalanan na patungkol sa bayan, at dadalhin ang dugo niyaon sa loob ng tabing, at ang gagawin sa dugo niyaon ay gaya ng ginawa sa dugo ng toro, at iwiwisik sa ibabaw ng luklukan ng awa at sa harap ng luklukan ng awa. At itutubos niya sa dakong banal dahil sa mga karumalan ng mga anak ni Israel, at dahil sa kanilang mga pagsalangsang, sa makatwid bagay, sa lahat nilang kasalanan. At gayon ang kanyang gagawin sa tabernakulo ng kapisanan na nasa kanila, sa gitna ng kanilang mga karumalan. At huwag magkakaroon ng sinumang tao sa tabernakulo, pagka siya'y papasok upang itubos sa loob ng dakong banal, hanggang sa lumabas siya at matubos ang sarili, at ang kanyang kasangbahay, at ang buong kapisanan ng Israel. At lalabas siya sa dambana na nasa harap ng Panginoon, at itutubos sa mga ito, at kukuha ng dugo ng toro,
at ng dugo ng kambing, at ilalagay sa ibabaw ng mga anyong sungay ng dambana sa palibot. At makapitong magwiwisik siya ng dugo sa dambana ng kanyang daliri, at lilinisin, at babanalin dahil sa mga karumalan ng mga anak ni Israel. At pagkatapos matubos niya ang dakong banal, at ang tabernakulo ng kapisanan, at ang dambana, ay ihahandog ang kambing na buhay. At ipapatong ni Aaron ang kanyang 2 kamay sa ulo ng kambing na buhay, at isasaysay sa ibabaw niyaon ang lahat ng mga kasamaan ng mga anak ni Israel, at lahat ng kanilang mga pagsalangsang, lahat nga ng kanilang mga kasalanan, at ilalagay niya sa ulo ng kambing, at ipadadala sa ilang sa pamamagitan ng kamay ng isang taong handa. At dadalhin ng kambing ang lahat ng mga kasamaan nila sa lupaing hindi tinatahanan, at pawawalan niya ang kambing sa ilang. At papasok si Aaron sa tabernakulo ng kapisanan, at maghuhubad ng mga suot na lino, na isinuot niya nang siya'y pumasok sa dakong banal, at iiwan niya roon. At paliliguan niya ang kanyang laman sa tubig, sa isang dakong banal, at magsusuot ng kanyang mga suot, at lalabas, at ihahandog ang kanyang handog na susunugin, at ang handog na susunugin ng bayan, at itutubos sa kanyang sarili at sa bayan. At susunugin sa ibabaw ng dambana ang taba ng handog dahil sa kasalanan, at yaong nagpakawala ng kambing na ukol kay Azazel ay maglalaba ng kanyang mga suot, at maliligo ang kanyang laman sa tubig, at pagkatapos ay papasok siya sa kampamento. At ang toro na handog dahil sa kasalanan, at ang kambing na handog dahil sa kasalanan, na ang dugo ay dinala sa loob ng dakong banal upang itubos, ay ilalabas sa kampamento, at susunugin nila sa apoy ang mga balat ng mga yaon, at ang laman at ang dumi. At ang magsusunog ay maglalaba ng kanyang mga suot, at maliligo ang kanyang laman sa tubig, at pagkatapos ay papasok siya sa kampamento. At ito'y magiging palatuntunan magpakailanman sa inyo. Sa 7 buwan ng 10 araw ng buwan ay pagdadalamhatiin ninyo ang inyong mga kaluluwa. At anumang gawain ay huwag gagawa ang tubo sa lupain ni ang taga-ibang bayan na nakikipamayan sa inyo. Sapagkat sa araw na ito, gagawin ang pagtubo sa inyo upang linisin kayo. Sa lahat ng inyong mga kasalanan ay magiging malinis kayo sa harap ng Panginoon. Sabat nga, natakdang kapahingahan sa inyo. At papagdadalamhatiin ninyo ang inyong mga kaluluwa. Ito'y palatuntunang magpakailanman. At ang saserdote napapahiran at itatalaga upang maging saserdote na kahalili ng kanyang ama, ay siyang tutubos at magsusuot ng mga kasuotang lino na mga banal ngang kasuotan. At tutubusin niya ang banal na santuaryo, at tutubusin niya ang tabernakulo ng kapisanan, at ang dambana, at tutubusin niya ang mga saserdote, at ang buong bayan ng kapisanan. At ito'y magiging palatuntunang walang hanggan sa inyo, natubusin ang mga anak ni Israel dahil sa lahat nilang mga kasalanan ng minsan sa 1 taon, at ginawa niya ayon sa iniutos ng Panginoon kay Moises.